kailangan ninyo. Kung hindi ako tabas po nito ay 5,000 pesos na health insurance every year. So, ibig sabihin po, yung 5,000 pesos na health insurance, ano po ba ang coverage nito? Magkakaroon po kayo ng libreng laboratory. Meron po kayong free physical and medical check-up every year. Para matugunan po yung mga gamot na pwede pong maitulong sa inyo. Pwede kayo magpa-check up sa mata, sa tenga, sa puso. Ibig ko sabihin, malaking bagay po na magkaroon kayo ng libreng laboratory para ma-monitor ang inyong kalusugan. So, ito po ay pagbibigay lamang ng daan sa ating mga senior citizen na humaba pa yung kanilang buhay na walang nararamdaman. Kasi baka isipin po ninyo, kasama po ito ang ayuda, hindi po ito ayuda. Kasi yung tinatanggap po ng pension ng indigent senior citizen, iba po ito dito sa programa na ipinapaliwanag po namin. Ngayon, kung meron po kayo natatanggap sa LGU, local government, yung 500 pesos po every month, magkaiba naman po ito dito sa national. Yan naman po ay programa ng local na syempre dahil meron tayong mayora, may sariling programa sa inyo, magkaiba naman po itong national. So ang maganda lang po dito, kung meron kayong programa sa local, meron sa national, di ko naman kanan po yung programa. Di po ba masaya yun? Kaya nagtataka po ako minsan ba't hindi ako pinapayagan sa barangay, samantalang napakahalaga po na maipaliwanag ito dahil kung hindi nyo po maiintindihan, paano nyo po malalaman yung programa na mayroon sa inyo. Huwag po natin ipagsama yung pension po ninyo at dito dahil ito po isa lamang sa unang programa ng NCSC para matugunan at matulungan pagdating sa kalusugan ang mga senior citizen. Kasi nga po, ang gusto ng NCSC, magkaroon ng mahabang buhay ang mga senior at the same time, in a health condition, yung healthy ka, na at least ma-enjoy mo, makapag-zumba ka pa, makanood ka ng sine dahil may libre namang sine, makapag-reunion ka, makapag-bingo ka, at least magagawa niyo po na makapag-enjoy dahil maganda yung pangangatawan po ninyo. Sino naman mo mag-i-enjoy na Diyos mo, parang bulag-bulag ka na, pilay-pilay ka na, manas ka na. Sino mo mag-i-enjoy kahit na magpabingo pa tayo ng 100,000 nito? Kung kailangan mo namang mapunta na sa ospital o mahiga ka na sa bahay. Ito pong ginagawa natin para po sa kalusugan ninyo. Na sa tingin ko, mahalaga dahil kayo po, ibig ba sa inyo, dumidiskarte pa para kumita. Hindi maganda pong paraan ito para magawa niyo pa po yung mga kailangan ninyong gawin na makakatulong para sa inyo at sa pamilya po ninyo. Hindi po ito pera, pero huwag niyong isipin, ano ba yan? Hindi naman pala pera makakuha yan. Naku, Diyos ko, ano ba naman yan? Health insurance, baka pag health insurance, ibig sabihin mamatay muna bago makuha. Hindi po. Hindi po ganun yung health insurance na ito. Ito po ang health insurance na gagabayan kayo para magkaroon ng magandang kalusugan. Alam niyo naman, Tino, pag sinabi mo insurance, naku Diyos ko, hindi ko mapapakinabangan yan. Baka wala na ako sa mundo. Ang maiiwanan ko yun ang makinabang. Iba po itong health insurance. Ito po ay tinugunan ng ating mahal na Presidente Bongbong Marcos dahil din po sa pagmamahal niya sa mga senior citizen katulad ko po. Lahat naman po tayo may nararamdaman. Pero ang maganda lang po rito, kung natututukan ang ating health, medyo hindi po tayo nakakasakit kaagad. Medyo maganda pumilos, makakalabas pa. So kung may mga livelihood program pa yung mga senior citizen, makakasama pa po kayo doon. Di po ba masarap ang pakiramdam dahil ito ay 5,000 pesos! Yung 500 na naghintay kayo ng ilang buwan, Diyos ko po. At least ito 1 oras, 2 oras na intindihan po ninyo kung para saan po itong health insurance. Tayo kasi mga Pilipino, insurance ay naman, wala yan. Hindi pero ito pong health insurance, ito po ay makakamtam ninyo every year, meron kayo. At mapapakinabangan niyo po agad. Yes, Nay? Meron po kasing mga accredited na mga private laboratories at hospitals na katuwang po para dito. Bukod sa public hospitals, meron ding mga privado. Para
hindi na po kayo magsiksikan sa isang lugar. So meron na po kayong mga options kung saan kayong lugar, meron po tayong malapit na accredited na kung saan po kayo pwedeng pumunta. Private, yes. At saka public, meron din. Privado. Dahil syempre, dahil ito ay programa ng gobyerno, syempre meron po sa public. Pero kung masyado namang marami, meron din po tayong mga privado. Kumbaga VIP treatment na po kayo. Hindi na po kayo pipila pa ng pakahaba-haba na yung pang mag-uumpisa ng sakit ninyo, kaysa naman lumusog tayo. Dahil ito po, marami na pong mga accredited na pwede ninyong mapuntahan. Ngayon po, tinatanong po ng ilan, yung sa PhilHealth, kayo naman po, bilang isang senior citizen, automatic naman na pag tumungtong po kayo ng 60 years old, automatic member po kayo ng PhilHealth. So kung ano man po yung pwedeng maitulong ng PhilHealth, entitled naman po kayo doon bilang isang senior citizen. Alalahanin po ninyo, ngayon po na natutukan na at tinutukunan at binibigyang atensyon ng mga senior, ipagpasalamat po natin ito dahil ngayon lang po ito nangyari. Di ba, Nay? Di po ba wala naman talagang pumapansin sa ating mga senior? Kaya ko lang po nalaman yan, Nay, sandali po dahil nung ako po ay nangampanya, marami pong senior citizen ang nagkakasakit ng walang iniinom na gamot. Marami po sa mga pinupuntahan ko mga burol na ang dahilan po ng kamatayan o pagkamatay ng isang senior ay dahil lang sa gamot. So kaya ko po naintindihan na kailangan po nating tulungan ang ahensya katulad ng NCSC para maiwasan naman po natin yung simple dahilan na ikakabuwis na ng buhay ng isang senior. Siyempre ako po may magulang pa. Natural, gusto ko po bumabarin yung buhay ng magulang ko. Kung ito po ang paraan para makasama nyo pa ng matagal ang inyong pamilya, siyempre gagampanan po natin para makatulong tayo. Kaya ang isipin nyo na lang po, mahalaga na may national program para sa inyo, mayroong local program para sa inyo. Yun po ang ipagpasalamat natin dahil sa dami po natin, mahirap po mag-budget. Kaya lang, ang maganda lang, yung budget talaga, meron dapat puntahan na programa. Yes, Nay? Actually, anytime po dapat pwede na ipatupad. Kaya lang, hindi pa po ma-implement itong health insurance para sa NCSC dahil nga po hindi pa kompleto ang nakarehistro ng mga senior citizen. Ganito po kasi ang magiging sitwasyon. Kung for example ngayon na 5 million pa lang nakarehistro, dapat ang budget po ay nakalaan para sa 12 million na senior citizen. Saan po mapupunta yung 7 million na senior citizen kung wala po nakarehistro? Gusto niyo po ba mapunta sa ghost yan? Sayang naman po yung mga 7 million na senior citizen na dapat po mailagay ang kanilang pangalan sa online registration para makinabang po talaga ang isang senior citizen. Kaya ito po ang dahilan ba't ako nagmamadali. Bakit po ako bumababa? Kasi pag hindi po natin pinunan ang pangalan, sino po magpupuno? Baka marami ng pangalan nyo. Baka tumagin po kayo. Sayang naman po din ang dami nating senior citizen na nangangailangan. Kaya sana, ngayon po naunawaan ninyo kung bakit po ako talaga nagmamadali bumaba sa bawat barangay. Siyempre kung sino po yung karapat dapat na makatanggap katulad po ninyo ng mga senior, dapat yun po ang pangalan na mailagay. Hindi naman din po ako papayag na itong benepisyo nyo, minsan nga lang dumating, hindi pa kayo makikinabang. Gusto nyo po ba mag-imbento sila ng mga pangalan? Payag po ba kayo na imbis ng mga kapwa nyo, senior na yun po ang dahilan kung bakit si Marat Amandong ay nagkaroon ng 43 billion na kalaban. Dahil nga po sa pakikipaglaban ko na ito po ay matanggap lahat ng mga senior citizen. Kaya po lumabas na ako ng Maynila para matulungan po nationwide ang mga kababayan natin ng mga senior na sila po ay marehistro na. Kaya ako po nakikiusap na lang po sa inyo na kung kayo po ay may pamilya sa probinsya at mga kaibigan, ipaliwanag na lang po natin unti-unti sa kanila na sila po ay mag-rehistro online. Kasi makakatulong po ito para sa kanila. Katulad din po ng gusto ninyong pagtulong na ibigay po sa inyo.
Meron pa ho kayong tanong? Kaya as soon as possible, pag nandyan na po ang mga nakarehistro na senior citizen, andyan na po ang budget, ililipat na lang po sa NCSC. For the meantime, kaya meron pang DSWD na nilalapitan ninyo sapagkat hindi pa nga po kompleto ang database. Yun po talaga ang totoong dahilan. Kaya po kami ay pukpukan po talaga na bumababa. Kung kaya ko nga lang po na hindi matulog para lang mapunan po. Actually, talagang very happy ako na nakita ko na nasa 5 milyon na po ang nakarehistro. Hindi po talaga biro na bumaba sa bawat barangay. Pero ito po ay malaking tulong para sa inyo. Yun na lang po ang nagpapasaya sa akin at nagbibigay ng dahilan kung bakit kailangan ko pong tapusin itong online registration. Kaya maraming salamat po! At least, kahit ako po kayo ng 2 oras, 3 oras, habang buhay na pagtulong naman itong ibibigay po sa inyo. Opo, kaya maraming salamat! Thank you so much. Kasi alam niyo ito yung makakita ako ng senior na umiiyak. Talagang number 1 po akong iyakin na eh. Talagang ang damdamin ko po masyadong mababa po ang aking loob. Kaya hindi ko po maialis na hindi ko po kayo matiis. Actually, marami na pong nakikialam. Gusto nilang makialam. Kaya lang ang tanong po, paano nila gagampanan ng maayos kung wala po silang pagmamahal? Kung wala silang pagmamalasakit? Eh baka sila bumabalang gamitin lang yung NCSC pagkatapos wala namang pakialam sa inyo. Kami po nakita nyo, hindi kami aalis hanggat hindi tapos na kayo po ay nandito. Hindi po ko aalis hanggat hindi ko maipaliwanag ng maayos. Kasi po, marami po ang maaapektuhan kung hindi natin gagampanan ng maayos. Kaya kung nagtataka po kayo, Nay, Tay, bakit ba si Mara Tamundong lang ang gumagana? Bakit po kaya? Kasi ako lang po ang matyagang papaliwanag. Ako lang po ang matyaga na naghihintay. Kahit pinapalisan, nagugutom, pero matyaga po ako na tapusin kaming lahat ang online registration. Hindi po kaya ng isang politiko yan. Ang politiko po 5 minutes lang yan. Hindi po yan tatagal, hindi makikipag-usap. Hindi ko naman sila pinikita. Sana na po. Siyempre ako butante rin po ako ng Maynila. Naranasan ko naman po ng mga politician. Alam ko naman po ano yung sistema. Pero sa pagkakataon po ito, ayokong ipasok ang politika sa pagtulong. Kasi ang gusto ko po, yung tunay na paglilingkod ang maibigay. Dahil tayo po ay kapwa mga magkakapitbahay lamang. Puro promise. Eh ano nga po, Nay? Kapag ito po ay binitawan ko, for example, eh sino pong gaganap? Kaya po ba nilang magpaliwanag? Kaya po ba nila malipasan ng gutom katulad ko? Kaya po ba nila na kahit sumasakit ang ulo ko, pinapaliwanag ko? Hindi po nila kaya. Kasi po, dapat, ang gumagawa po nito, mayroong totoong puso, mayroong totoong pagmamahal. Kaya maraming salamat po. Siyempre, pinagdarasal ko po na kapag tumungtong ako ng 70 years old, eh kasama ko pa rin po kayo dito. Sabi na. Bamalay nyo. Maraming makaklaim na 100,000 pag tungtungan. Kasi ito pong ginagawa natin ang magpapahaba ng buhay natin. Dahil ang simpleng kaligayahan at paglilingkod sa kapwa, natutuwa po ang Panginoon, kaya bibigyan niya rin tayo ng maraming dahilan. Kaya thank you so much. Kung may katanungan pa po kayo, meron pa kung ba kayong tanong? Yes? Yes, yun lang. Yung sa cash gift po na 10,000, kailangan talaga, kung for example, nandiyan na po yung batas, i-implement na lang yan dahil syempre kailangan ng budget. So, kung na-implement po yan ngayon, kung 80 years old kayo ngayon, pasok kayo doon sa programa. Kailangan, hindi yung sa 81 na ako. Ay, hindi po. Kailangan eksaktong 80, 85, 90, 95. Kasi kung lahat po kayo, Diyos ko, lugi na po ang gobyerno, baka wala nang may iba pang programa. So, maswerte po kayo kung halimbawa ma-implement na po ngayon, dahil syempre kailangan kakibat niya pag binaba may budget. So, pagka may budget na, naibaba na at kayo ay nag-birthday, tumutong ng 80, kasama po kayo dun sa makaka-receive ng 10,000. So, kung hindi kayo umabot at 83 kayo, maghihintay po kayo ng 2 years na lang para makareceive kayo ng 10,000. Pero ang maganda po ron,
hindi nyo namamalayan, makaka-receive na po kayo sa edad na gano'n. Ang mahalaga lamang po, nakita na po ng gobyerno ang kahalagahan ng mga senior citizen. Yan naman po ang aking advokasya. Ever since na ako po ay bumaba. Dahil nga pag nag-outreach program po ako, nagpapakain po ako ng Jollibee, meron po akong magician, may dancer. Ano po nangyayari? Unang-una pong tumatakbo papunta sa akin ay senior citizen. Samantalang mga kabataan po sana, bakit po mga senior? Nagulat po ako. Yung po pala, yung isang senior, gusto niya humingi ng Jollibee, gusto niya humingi ng bola, para maibigay po niya bilang regalo sa kanyang apo dahil wala nga raw po siyang pambili ng regalo. So doon ko po nakita na kailangan bigyan din ng atensyon ang ating mga senior citizen. Doon po nag-umpisa na ang aking advokasya na tuwing ako po ay bababa, kailangan kasama po ang mga senior citizen. Di po ba? Okay, mag-umpisa na yung rapol? O, ayan. O, sige, ayan. Yan ang inaantay nila. Yung plastic na blue na mahiwaga na kung saan bubunot doon ng pangalan.